Magandang umaga po sa mga kaibigan natin, mga kasama dyan sa Pilipinas. At magandang gabi naman dito sa mga katoto natin sa lungsod ng Houston, sa estado ng Texas. At nandito po ang inyong lingkod, si Reverend Deacon Nelson Flores ng Simbahang Aglipay, Philippine Independent Catholic Church upang magbahagi sa inyo o ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos para sa araw na ito. Atin po ngayong tatalakayin ang Mateo 21, versikulo 33 hanggang 43. Ano po? O Matthew chapter 21, verse 33 to 43. Pero bago po ang lahat, ano po, at bago tayo manalangin, katulad po ng ating nakagawian, umpisahan po natin ang ating palatuntunan o ang ating pagbabahagi sa isang maikling panalangin. Ano po? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin naming Ama, kami po ay nandito sa inyong harapan, tiklop tuhod na humihingi ng lakas at kalinawagan upang aming maunawaan ang ibig niyong sabihin sa araw na ito. Hari nawa ang lahat ng ito ay magbigay liwanag sa aming mga pagpapasya at ito ay makatulong sa aming pagtatayo ng iyong kaharian dito sa lupa. Mangyari ang aking mga pahayag at pagtitika ng aking puso ay maging karapat-dapat sa iyong paningin, aking Panginoon. Mangyaring ikaw ang maging lakas at kaligtasan namin. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So magandang gabi po at ngayon po ay ating tatalakayin. No? Babanggitin ko nga po sa inyo, katulad ng nabanggit ko, ang Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 43. At katulad po ng dati, ito po ay isang parabola. At ilang linggo na ho tayong may parabola na binabasa sapagkat ito ay panahon ng kung saan ibig ipahiwatig sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng mga ugnayan. At sa pagkakataong ito, ang setting po nito ay nakaharap siya sa mga tao at ay pinapaliwanag niya ang tamang pakikiugnay dapat ng mga lingkod ng Diyos. Nasa panahon nila ay kung tawagin ng araw ay Pariseo at yung mga tao. At babasahin po natin una sa Ingles at pagkatapos ay isasalin natin sa Tagalog para maunawaan naman ng mga taga rito na hindi marunong o hindi madaling makaunawa ng Tagalog. Ano po? So, ito po ang umpisa. Ano po? Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it round about, and dig a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first, and they did unto them likewise. But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. When the Lord therefore of the vineyard come, what will he do unto these husbandmen? They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. Jesus said unto them, Did you never read the scriptures? The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore, I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Sa Tagalog po, ito po ang sinabi. Narito ang isa pang talinhaga. May isang may-ari ng sambahayan
na nagtanim ng ubasan. Binakuran niya ang palibot nito, humukay siya roon ng isang pisaang ubas at nagtayo ng isang mataas na bahay bantayan. Pagkatapos, ipinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. Nang dumating na ang panahon ng pag-ani, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang mga bahaging ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, hinagupit ang isa, pinatay ang iba pa, at ang isa ay binato. Muli siyang nagsugo ng mga alipin na higit na marami kaysa sa mga nauna. Gayon din ang ginawa sa kanila ng mga magsasaka. Sa huli, ang kanyang anak na lalaki ang kanyang sinugo sa kanila na sinabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila sa isa't isa, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mamanahin. Sinunggaban nila siya, itinapon nila siya sa labas ng ubasan at pinatay. Sa pagbabalik ng Panginoon ng ubasan, ano kayang gagawin sa mga magsasaka ngayon? Sinabi nila sa kanya, walang awa niyang pupuksain ang lahat ng mga tampalasang iyon. Ang ubasan naman ay ipauupahan niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bahaging ani pagdating ng panahon. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa ang kasulatan? Ang ganitong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya ring batong panulok. Ginawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya napakatalinhaga po. No? At bago tayo magpatuloy, ay napakatalinhaga po nitong binitiwang ito ng Panginoong Jesus. Ano po? At sapagkat masalimuot at hindi dagling maunawaan ng basta-basta. Sapagkat marami ho rito ay mga tinatawag na simbolismo. Ano po? Pero bago tayo magpatuloy, ay ibig ko muna siyempre magpasalamat kay Genevieve Pactao sapagkat siya ay ating katulong dito at siya ang ating sign language interpreter, kinikilala at hinahangaan. So maraming salamat. So katulad nga ng sinasabi ko, maraming simbolismo dito sa parabolang ito. Unang-una, maaari kasi nating sabihin na yung landowner dito, yung may-ari ng lupa ay kumakatawan sa Panginoon. At yung sakahan o yung vineyard, ito ay kumakatawan naman sa bansang Israel. At yung mga tenant, yung mga inupahan na para magbantay, ito yung mga pariseo o yung mga pare o lingkod ng Diyos, supposedly. At yung anak na pinapunta niya, na pinatay doon para makuha yung yaman, yun ay kumakatawan kay Jesus. At yung mga alipin na pinapunta rin doon, yung mga unang pinapunta na pinagpapatay din, ito ay yung mga propeta. At yung iba pang tenant na sinasabi niyang kukuha na lang siya ng ibang tenant, maaaring yun ay simbolismo ng mga hentil. Sa madalit salita, may kwentong ganito sa libro ni Isaiah. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Kapitulo 5 ng Isaiah. Ito ay mga palatandaan kasi ito ng kung ano mangyayari sa buhay ni Jesus. Kung paano siyang itinakwil, kung paano siyang pinatay, at kung paano itong mga supposedly dapat ay lingkod ng Diyos, ay tumatalikod na talaga doon sa kanilang tungkulin bilang lingkod ng Diyos para makapagtayo ng kaharian dito sa lupa. Kaya ito ay maaaring itong salitang ito ng Diyos ngayon ay babalaho sa mga katulad namin na lingkod ng Diyos. Babalaho ito na dapat hindi namin makalimutan na hindi kami ang simbahan.
na kung ano man ang iniwan dito sa lupa para sa amin ay para lamang kami ay magbantay. Oh. At ito ho ay palagay ko, pwede pa rin nating palawakin. Ho. Hindi lang ho ito para sa mga lingkod ng simbahan, kundi ito rin ho ay para din dun sa mga mayayaman na pakiramdam nila kanila ang mundo. Hindi ho. Ang mundo ho ay iniwan lang sa atin ng Panginoon para ating pagyamanin. Tayo ho ay stewards lamang. Ika nga, bantay lamang tayo dito sa daigdig. Naalala ko tuloy nung araw, merong isang mandirigma sa Cordillera, si Macleing Dulang. At naalala ko kasi may tinatayong dam, at malaki ang kontrobersya nito no panahon ito ng diktadurang Marcos. At ngayon, ang sabi ni Macleing Dulag nung minsan siyang na-interview, nakapanayam. Sinabi ni Macleing Dulag, paano ninyong aariin ang lupa? Gayong ang lupa ang aari sa inyo sa huli. Hindi ba napakabigat nun? Ganito ang ibig sabihin nito. Yung iba nakakalimutan nila, lalo na yung mga lingkod ng Diyos, nang-aabuso, o yung mga makapangyarihan, inaabuso ang kanilang kapangyarihan, yung mga mayayaman, inaabuso ang kanilang yaman. Nakakalimutan nila na lahat ito ay pahiram lamang at hindi ito kanila, na hindi nila ito dapat pagpasiyahan sa masama. Nakakalimutan nila na hiram lamang ang buhay. Hiram lamang ang lahat ng nandito sa mundo. At lahat ito ay ating iiwanan sa ating takdang panahon. So, ito ho ay paalala sa atin. Paalala itong salitang ito ng Panginoon ay paalala sa ating pagiging mortal, paalala sa ating obligasyon na tayo ay bantay. Tayo ay tagapagkalinga lamang. At hindi natin kailanman aariin ang lupa, ang yaman na ating pinakikinabangan. Kaya ito, kung tayo ay meron, magbahagi. Magbahagi sa mga wala. Huwag mang-abuso. Tungkulin natin na iabot ang ating kamay sa lahat ng nangangailangan. Gustuhin man natin o hindi ang kanilang katauhan. Yan ho ang mensahe. At ito rin ho ang isa sa mga nagdaan, kaya ang pananampalataya ay lumabas din mula sa Israel. Hindi na lang sila ngayon ang napili o nakatakdang lipi. Hindi na ho. Lumabas na rin sa mga hentil. At dito nagpapasalamat tayo kay San Pablo. Dahil kay San Pablo siya ho ang nagpakalat nito sa mga hentil. So, sana ho ay itong salita ng Diyos na ito ay nakatulong sa atin at nagpaalala sa atin na tayo ay bantay lamang. Na kung ano man ang ating biyaya, tayo ay dapat magbahagi sa mga kapuspalad, na hindi natin dapat inaabuso ang ating poder, hindi natin dapat inaabuso ang yaman, hindi natin dapat inaabuso ang sarili natin dahil ito, ultimo tong katawan natin ay hiram lamang. May obligasyon din tayong ingatan ito. So, hari nawa po ay nakatulong itong gabing ito at nakapagbigay liwanag tayo sa ating munting paraan. At magamit sana natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kung kayo po ay sa palagay nyo may napulot sa mga binanggit ko ngayon, hari nawa po na paki-share naman ninyo. Para maraming makarinig naman. Yun man lang ay maging tulong ninyo sa ating simbahan. I-share ninyo para malaman naman nila ang mabuting balita. Ito po ang mabuting salita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na magkaisa at magkadawpalad ngayong gabi upang matalakay namin ang inyong salita. Hari nawa ho ay nakapagbigay kami ng liwanag
sa inyo o sa mga nakikinig sa inyo na mga tagapakinig namin o tagapanood namin, at hari naway magamit ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay at pagdedesisyon. At ito sana ay makatulong din sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Lahat po ng ito inihiling namin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa Martes po. Magkikita-kita tayo ulit sa Martes. At mga isyung bayan naman ang ating tatalakayin. Muli, salamat po. Bye-bye. At maraming salamat ulit kay Miss Jeng Pactao. Ano po? Salamat po sa inyo. Okay, bye-bye. Bye-bye.